kontaminado. Okay, pag sinabi kontaminado, expire, sira na, putado na. Ang isang tao, tingnan mo yung kanyang karakter, tingnan mo yung kanyang magugal, the way he decide, the way he live his life, makikita mo kung pure o right. Okay. Ano ba itong mga tao dapat iwasan natin? Okay, number 1, avoid those who are hot heads. Ano po ang mungkahi ng Bible sa atin? Iwasan daw po yung mga maiinitin ng ulo. Isipin mo, samahan mo ngayon kung mainitin ng ulo. Yan dito ang amo kung mainit ang ulo lagi. Natuwa ko. Amo ko naman, natuwa ko. Init ka naman ang ulo. Ganon. Wala kang kapayapaan, di ba? Nanginginig ka ng ulo. Sama mo mainit ang ulo. Lagi nakapulyaw. Good morning! Hello! Bumati lang, mainit ang ulo. Kamusta ka? Hello! Walang kapayapaan. Isipin mo magkasama kayo, biglang iinitan ng ulo. Iyan na! Tingin na to! Hirap. Yan ang isang mahirap kasama sa gawain. Subukan mong self ninyo, lahat kayo mainit ang ulo. Kakasuno, tama po ba? Ako, hindi ko aling hindi ka matalino, hindi ka mapera, pero you're cool, man. Cool. Cool, man. So, unang iiwasan natin ay yung mga mainitin ang nakakasira ng diskarte. Proverbs 22. So, invento mo lang yun. Hindi natin yung Proverbs 22, 24, and 25. Keep away! Layuan! Sabi nito, keep away from angry, short-tempered people, or you will learn to be like them and endanger your soul. Hindi po ako may sabi yan. Layuan daw yung mga taong magagalitin. Ay bilang pasensya. Or you will learn to be, magiging ganun ka rin, sabi nito. Sabi nito, and endanger your soul. Mapapahama ka. Yung mga taong may hindi na pulo lagi magagalitin, papanganib. Amen. Hindi na pulo, sasabit ka. Isa tanggang na. Ay, ito ba? Ito ba natin? Naintindihan natin ako. Amen. So, keep away from angry, short-tempered people. Pangalawa, alam po nang iwasan natin kung toxic people? Hot-headed. Mga mahihitin. Kaya pala ito mahihitin po. Number 2. Hindi mahit ang ulo ko, ha? Hindi na mahit ang ulo. Okay, number 2, dishonest. Yan ang pangalawang taong iingatan natin, iiwasan natin. Mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Proverbs 11:1, the Lord hates cheating, but He delights in honesty. Dishonest sa negosyo, sa usapan, hindi mapagkakatiwalaan. Sirahin natin ang ito. Pero sana pagkakapas sa iyo. Pero pwede bang akin? Sige, sabihin, bulat ka na lang. Sumunod na linggo ka na sa buong simbahan. I-share mo. Ang tawag yan, hindi mapagkakatiwalaan. May mga members sa church, before sa aming simbahan, kasi may problema ko. One time, meron kaming member na babae na ang asawa niya sa abroad ng anak. Nung umalis yung asawa buntis ng anak, one time, so meron po akong burden. Hirapan po ako i-release. Ayan. So, akin lang ito. Pwede ko ba? Ayaw ko ba piling ko hanggang libingan? Ano nga yan? Story ko ng ako. Hindi ko anak ko business. Asawa na sa abroad. Magliriya ka ng gano'n, no, Pastor? Ay, sa kapitbahay. Parang ayaw ko nito eh. Pagkakabait na kapitbahay. Amen. Hanggang ngayon,
May mga ganyang pinagtatapat sa akin. Pag sinabi ng misis na, sino yun? Sino yun? Ay, sa wife ko, pag sinabi ng between you and me, ay, sa wife ko, pasensya ka na, wala kang makakata sa akin. Bibili ka ng bagong pantalon, ha? Ano gusto mong malaman? Mahirap kasama mga kapatid. Yung mga tinatawag na is honest person. Narinig po kayo. Yung buhay at kaluluwa ko, handa mo bang ipagkatiwala sa best friend? Cell-group leaders. Cell-group leaders. Willing po ba kayong samahan yung mga member hanggang bibingan? Yung kanilang journey, yung kanilang shame, yung kanilang pinagdarang, kaya mo silang samahan. Hindi lang sa panahon ng tagumpay, magagandang pangyayari. Kahit sa mga malalalim, pagbagsak, nakakayang bagay sa kanilang buhay, kaya mo silang samahan. Sabi sa aking mga disciple, kung dumating ang time, nakagawa kayo ng kasalanan na nakakahiya, ano man yan, please, let me know. Hindi ko kayo matutulungan kapag kayo naglilihim sa akin. Right? Sabi ko, walang kasalanan, hindi ko kayang unawain. Kaya ko kayong unawain. Ano kaya, cell-group leader, one time, lapitan ka na yung cell-group member. Sister, kung tatapat ako siya, ano yun? Akin na ito? Oo, akin na ito. Ano yun? Alam mo bang hindi ako tao? Ayok. Ano kaya mangyayari? Yung walang lihim sa'yo. Magbabaguan nyo na po ako. Ano, mapagkakatuwan mo. May mga tao sa loob ng simbahan, ayaw mag-open. Magbabaguan nyo na po ako. One time, ayaw lihim. Eto na. Ang tanong, kaya mo maging kapag sa partner mo. Remember in 1 Samuel chapter 14, yung armor bearer ni Jonathan, si Jonathan sasalakay mag-isa, kasama yung kanyang armor bearer. Sabi ng armor bearer, sige po, kung anong iniisip nyo, gawin nyo po, I am with you. 1 Samuel 14 verse 9. Ang sabi ng armor bearer, yung kanyang alalay, I am with you, heart and soul. Sipin mo kung meron kang kasama sa cellphone na ganyan. Sister, saan tayo makarating? I am with you, heart and soul. Pagpihira sinabing heart and soul, umulan hindi dumating. Amen. So I believe as a pastor or cell-group leader, iyakin ninyo that you are working with right people. Ang simbahan namin hindi mayaman na estudyante. Pero sabi ko, Lord, I believe I'm working with these right people. Itong mga tao to ay mga tamang taong makakasama ko sa aking gawain. May high school third year. Meron akong disciple, walang trabaho. Nagdadyapan, wala namang pera. Si Brass, siya ngayon ang nag-aalaga ng mga aso namin sa kanyang dalawang anak na mukhang aso. Takot ka kay Katara. Brass, pwede ka ba pag-alis na rin going to Hong Kong 1 week? Pwede ka ba sa bahay? Hindi ka muna isa. Opo, pastor. Tawag sa akin dad eh. Opo, dad. Iwan mo rin tsahin, may sakit. Para paglingkuran ako through my children. Sabi ko, itong disciple na ito matindi. Hindi niya sinasabi, pero kitang-kita ko sa kanya yung salitang, I am with you, heart and soul. Pastor, hindi kita ilalaglag. Ano man sa tayo makarating, kasama mo ako sa hirap at ginhawa. Amen. Minsan isang disciple, ginunti. Kapatid ko pa naman si Ompong, President Avenue. Si Brass din. Itong lalaki kasi. May mag-isa ba yung naka-necktie, naka-forma. Dad, isang disciple ko, si Brass, guwapo o ginunti. Ginunti. Pinadya ka sa malapit sa church. Nagkal ka rito. Sakit ka sa sakyan. Punta ka ng gandi mo na. Hindi! Hindi pwede yung mga disciple ko kakantingin nila. Sugod kami.
Dala akong tirador. Saan nakatira? Ang church po namin sa 10 Avenue, second floor kami sa ilalim. Nandiyan, nandiyan po ba si ganito? Ay, wala po. Palabasin mo nga po. Malapit sa Grace Park. Hindi niya alam kung sino itong kanyang kinampi. Hindi po ba kayo? Ako yung pastor na, ay pastor, kayo mo pala. Opo, ako yung pastor sa taas. Kasi po yung aking disciple, tinadyakan na ng anak niyo. Saan po ba yung anak niyo? Tinagulo na. Punta akong barangay, barangay. Tama sabi ni Brass, tama na, okay na yun. Hindi pwedeng gano'n, Brass. Punta kami barangay, nag-blocker ako. Yung barangay mismo pumunta sa bahay. Tinalubog yung bata, hindi na nakita eh. Hindi yun ang punto. Ang punto, nagbibigay ako ng senyales kay Brass na hindi pwedeng yung alaga ko kakantiin ako kalaban nila, akong kinagin nila. Amen. I am with you, heart and soul. Cell group members, kahit ibang sabihin sa inyo mga cell group leader, I am with you, Amen. heart and soul. Hindi mo mag-submit, heart and soul ka pa? I am with you, heart and soul. Cell group na, absent ka, heart and soul. Amen. Ow. Iwasan natin